Good day, everyone. I am Medilo, and my co-partner in this report is Franzo. So, today our topic is local government taxation. Ang local government taxation ay ang kapangyarihan ng mga lokal na pamamahalaan ng LGUs na magpato at mangolekta ng buwis sa loob ng kanilang nasasakupan. Ginagamit ito para pondohan ang mga local services tulad ng roads, health services, o di pa ang community projects. Section 130. Fundamental Principles. The following fundamental principles shall govern the exercise of the taxing and the other revenue-raising powers of local government units. Number 1 is taxation shall be uniform in each local government unit. Dahil tinitiyak nito na pantay at makatarungan ang pagbubuwis sa lahat ng taxpayers na nasa parehong sitwasyon sa loob ng isang LGU. Ibig sabihin, walang favoritism o discrimination at mas napapalakas ang tiwala ng mamamayan sa lokal na pamamahalaan. Number 2, taxes, fees, charges, and other imposition shall, letter A, be equitable and based as far as practicable on the taxpayer's ability to pay. Dahil sinisiguro nito na ang pagbubuwis ay patas at isinasalang-alang ang kakayahang pinansyal ng bawat taxpayer. Ibig sabihin, hindi sobra ang pasanin sa mahirap at mas makatarungan ang kontribusyon ng bawat isa sa pagpapaunlad ng komunidad. Letter B, be levied and collected only for public purposes. Dahil tinitiyak nito na ang buwis ay ginagamit lang para sa kapakanan ng publiko at hindi sa pansariling interes ng sinuman. Pinapalakas nito ang transparency at accountability ng lokal na pamamahalaan sa paggamit ng pondo ng bayan. Letter C, not be unjust, excessive, oppressive, or confiscatory. Dahil pinoprotektan ang mga mamayan laban sa sobra o abusong pagbubuwis, sinisigurado nito na ang buwis ay makatarungan at hindi umaabot sa puntong nakakasira sa kabuhayan o ari-arian ng taxpayers. Letter D, not be unjust, excessive, oppressive, or confiscatory. Dahil nagsisilbi itong proteksyon ng taxpayers laban sa hindi makatarungan at abusadong buwis. Tinitiyak nito na ang kapangyarihan ng pamamahalaan sa pagbubuwis ay ginagamit ng tama at hindi nagiging pabigat o mapanupil sa mamayanan. Number 3, the collection of local taxes, fees, charges, and other impositions shall in no case be left to any private person. Dahil sinisiguro nito na ang pangongolekta ng buwis ay nanatiling responsibilidad ng lokal na pamahalaan. Pinipigilan nito ang pang-aabuso, korupsyon at maling paggamit ng pondo na maaaring mangyari kung ipapasa ito sa mga pribadong individual. Number 4, the revenue collect pursuant to the provision of this code shall inure solely to the benefit of and be subject to disposition by the local government unit levying the tax, fee, charge, or the imposition unless otherwise specifically provided herein, and dahil sinisigurado nito na ang pagkokolekta ng pondo ay direktang napapakinabangan ng lokal na pamahalaan at ng kanilang nasasakupan. Pinapalakas nito ang fiscal autonomy ng LGU at nagbibigay sa kanila ng kakayahang pondohan ang sariling mga programa at serbisyo para sa komunidad. Number 5, each local government unit shall, as far as practicable, evolve a progressive system of taxation. Dahil hinihikayat nito ang LGUs na magpatupad ng buwis na mas makatarungan kung saan mas malaki ang kontribusyon ng may mas mataas na kakayahang magbayad. Sa ganitong paraan, nababawasan ang pasanin ng mahihirap at mas napapalakas ang social justice at inclusive development sa komunidad. Section 131. Definition of terms. When used in this title, the term Number 6, agricultural products includes various agricultural weeds such as corn, rice, wheat, rye, hay, coconuts, sugarcane, tobacco, root crops, vegetable,
fruits, flowers, and their byproducts along with ordinary salt, various fish, poultry, livestock, and animal products in any form. So, pag nagbabayad tayo ng buwis, ang ibang napupundo ay napupunta sa agricultural products or yung mga kagamitan para panggamit sa agricultural products. Halimbawa na lang, ito ay yung mga makina na kailangan na ginagamit ng mga magsasaka. Number 7, amusement is a pleasurable diversion and entertainment. It is synonymous to relaxation, a vacation, pastime, or fun. Ang amusement ay ang mga aktibidad na nagbibigay aliw at kasiyahan tulad ng sinehan, concerts, at iba pang libangan ng pampalipas oras. Malagay ito sa tax dahil ang kita mula sa amusement activities ay pwedeng buwisan ng gobyerno upang makatulong sa pondo para sa public services at regulation ng entertainment industry. Number 8, amusement places include theaters, cinemas, concert halls, circuses, and other places of amusement where one seeks admission to entertain oneself by seeing or viewing the show or performances. Ang amusement places ay mga lugar tulad ng teatro, sinehan, concert halls, sirko, at iba pang pasyalan kung saan ang tao ay nagbabayad ng admission upang manood at malibang sa mga palabas o pagtatanghal. Kailangan ng taxation sa mga amusement places dahil ito ay pinagkukunan ng kita ng gobyerno na ginagamit sa pampublikong serbisyo at bilang paraan upang ma-regulate ang mga negosyo na kumikita sa libangan ng publiko. Number 9, business include theaters, cinemas, concert halls, circuses, and other places of amusement where one seeks admission to entertain oneself by seeing or viewing the shows or performances. Kailangan ng taxation sa ganitong uri ng negosyo upang makalikom ng pondo ang pamamahalaan para sa serbisyong panlipunan at upang masigurado na patas at maayos ang operasyon ng mga negosyong kumikita mula sa publiko. Number 10, banks and other financial institutions. Non-bank financial intermediaries encompasses lending, investor finance, and investment companies, pawn shop, money shops, insurance companies, stock markets, stockbrokers, and securities and foreign exchange dealers as defined by relevant laws and regulation. Kailangan ang taxation sa mga institution ito dahil malaki ang kanilang papel sa ekonomiya at kita. At ang buwis na nakokolekta ay ginagamit ng gobyerno para sa pampublikong serbisyo at upang mapanatili ang katatagan at regulation ng sistemang pinansyal. Number 11, capital investment is a capital which a person employs in any undertaking or which he contributes to the capital of a partnership, corporation, or any other juridical entity to an association in a particular taxing jurisdiction. Capital investment ay ang puhunan na inilalagay ng isang tao sa isang negosyo o pinapasok bilang bahagi ng kapital ng partnership, corporation, o iba pang juridical entity sa loob ng isang taxing jurisdiction. Kailangan ang taxation sa capital investment upang makalikom ang pamamahalaan ng pondo mula sa kita at paglago ng negosyo at upang matiyak na patas ang ambag ng mga namumuhunan sa pag-unlad ng ekonomiya at serbisyong panlipunan. Number 12, charges refer to pecuniary liability as rents or fees against persons or property. Dito naman sa charges, ito ay kailangan ng taxation upang makalikom ng pondo ang pamamahalaan para sa pagpapanatili ng serbisyo at infrastruktura at upang masiguro ang maayos at patas na paggamit ng mga pampubliko at pribadong yaman. Contractor, persons, whether natural or juridical, who are not subject to professional tax under Section 139 of this code are included, specifically those engaged in the sale of various services for a fee, independent of whether the service requires the physical or mental efforts of the contractor of their employees. Ito naman ay kailangan ng taxation upang masigurado na ang kita mula sa pagbibigay ng serbisyo ay may patas na ambag sa pondo ng pamamahalaan at upang suportan ang regulasyon at pagpapaunlad ng mga serbisyong pang-ekonomiya.
Number 14 is corporation. Section 139 defines entities that include partnership, joint stock companies, joint account association, and insurance companies, but excludes general professional partnership and joint ventures or consortiums. Dito naman sa corporation ay kailangan ng taxation dahil sila ay kumikita bilang hiwalay na juridical entity at ang buwis na kanilang binabayaran ay mahalaga sa pagpopondo ng mga serbisyong pampubliko at pagpapaunlad sa ekonomiya. Number 15, countryside and barangay business enterprise. Any business entity, association, or cooperative registered under Republic Act Number 6810, known as the Magna Carta for Countryside and Barangay Business Enterprises or Kalakalan 20. Kailangan ng taxation sa mga negosyong ito upang makatulong sa pondo ng pamamahalaan para sa lokal na serbisyo at infrastruktura at upang masiguro ang patas na kontribusyon sa pag-unlad ng komunidad kahit may mga ganitong insensitibo o pribilehiyo silang tinatamasa. Number 16, dealer. A merchant is defined as an individual engaged in the buying and selling of merchandise, goods, and chattels. They act as intermediaries between producers or manufacturers and consumers, relying on market insight and strategic foresight for the profits rather than the labor invested in the products. Sa mga dealer upang makalikom ang pamamalan sa pondo na mula sa kanilang kinikita at upang masiguro ang patas na kontribusyon ng mga negosyante sa pagpapaunlad ng ekonomiya at serbisyong pampubliko. Number 17 is the fee, means a charge fixed by law or ordinance for the regulation or inspection of a business activity. Ito ay upang suportahan ang gastos ng pamamahalaan sa pagpapatupad ng regulation at inspection at upang matiyak na ang mga negosyo ay sumusunod sa mga legal at pampublikong pamantayan. Number 18, gross sales or receipt. The total amount for a contract includes the contract price, compensation, or service fee, materials supplied, and any deposits received during the taxable quarter, excluding discount sales, returns, excise, taxes, and value-added tax or VAT. Sa gross sales or receipts, upang makuha sa pamahalaan ang tamang bahagi ng kita ng negosyo na ginagamit sa pampublikong serbisyo, infrastruktura at iba pang proyekto para sa kapakinabangan ng buong komunidad. Number 19, franchise. The total amount for a contract includes the contract price, compensation or service fee, material supplies, and any deposits received during the taxable quarter, excluding discount sales, returns, excise, taxes, and value added or VAT. Kailangan ng taxation sa franchise upang makalikom ang pamahalaan ng kita mula sa paggamit ng karapatang ito. At upang masiguro na ang mga pribilehiyong ibinibigay sa mga franchise ay may patas na ambag sa pag-unlad ng ekonomiya at serbisyong pampubliko. Number 20, manufacturer. The tax defines individuals who through physical or chemical processes alter raw materials or manufactured products for specific uses. This includes changing the exterior form or inner substance of these materials to meet market demands, making them sustainable and industrial application. It also describes those who combine different materials to create finished products specifically for sale or distribution rather than personal use. Kailangan ang taxation sa manufacturer upang makalikom ang pamamahalaan ng pondo mula sa kita ng production at upang suportahan ang regulation, kaligtasan at pagpapaunlad ng industriya sa ekonomiya. Number 21, marginal farmer or fisherman. Refers to an individual engaged in subsistence farming or fishing which shall be limited to the sale, barter or exchange of agricultural or marine products produced by himself and his immediate family. Kailangan ng taxation kahit sa marginal farmers or fishermen upang masiguro ang patas na ambag sa pondo ng pamamahalan para sa lokal na serbisyo at programang pangkabuhayan upang suportahan ang regulasyon at proteksyon ng
ng agrikultura at pangisdaan. Number 22, motor vehicle. Any vehicle powered by means other than muscular power that uses public road is classified as a vehicle with exceptions, including road rollers, trolley cars, street sweepers, sprinklers, lawn mowers, bulldozers, graders, forklifts, amphibian trucks, cranes when not on public roads, vehicles running solely on rails on tracks, and tractors, trailers, and traction engines exclusively for agricultural use. Kailangan ng taxation sa mga motor vehicle upang makalikom ang pamamalaan ng pondo para sa pagpapanatili at pagpapagawa ng kalsada, regulasyon ng trapiko at iba pang serbisyong pampubliko na sumusuporta sa ligtas at maayos na transportasyon. Number 23 is municipal waters. The text defines the boundaries of municipal waters, which include streams, lakes, and tidal waters not privately owned, and exclude areas within national parks and reserves. It specifies marine waters that are within 15 kilometers of the coastline, defined by lines drawn from municipal boundary points at low tide, and indicates that if two municipalities are closer than 15 kilometers across, the boundary line should be equidistant from both shores. Ito ay bahagi ng karagatan at katubigan ng loob ng jurisdiction ng isang bayad lungsod karnaw hanggang 15 km. Ito ay kailangan ng taxation o pagpundo ng pamamahala. Ang buwis office ay ginagamit para sa pangangalaga at regulasyon ng karagatan kabilang ang pagpapatrolya, pangisda at proteksyon sa kalikasan. Sustainable resource use, nakakatulong ito sa masigurong hindi maubos o masira ang yamang dagat at may balanseng paggamit ng tubig at isda. Number 24, operator. Includes the power owner, manager, administrator, or any person who operates or responsible for the operation of a business and establishment of undertaking. Ito ay kailangan ng buwis para ang mga negosyo ay bahagi ng ekonomiya, kaya mahalagang makapag-ambag sila sa pagpapaunlad ng komunidad at bansa. At ito rin ay sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis na susubaybayan ng gobyerno ang mga operasyon ng negosyo at na itataguyod ang legal at patas na kalakaran sa merkado. Number 25, peddler is defined as a person who travels from place to place to sell goods or offers to sell and deliver those goods. The classification of a peddler as either a wholesale or retail seller is determined by the definition of wholesale dealer or retail dealer in relevant title. Ito yung tao na nagbebenta ng mga produkto o kalakal ng direktang lumalapit sa mga tao o sa mga kalye. Karaniwang maliit na negosyo o street vendor, halimbawa nagbebenta ng prutas, inumin o simpleng paninda sa kalsada o bahay-bahay. Number 26, persons means every natural or juridical being susceptible of rights and obligations or of being the subject of legal relation. Ito ay tumutukoy sa mga individual o grupo na naninirhan o nagsasagawa ng aktibidad sa loob ng isang lugar. Ito ay nagbabayad ng buwis upang ay ginagamit pa sa edukasyon, kalusugan, seguridad at ibang pang serbisyo. Dahil dito, lahat ay gumagamit ng public facilities at serbisyo, makatarungan na lahat ay mag-ambag ayon sa kakayahan. Ang buwis ay tumutulong sa pamahalaan na mapanatili ang kaayusan, mapaunlad ang komunidad. Number 27, residents. Natural persons are those with habitual residence in the area where they exercise civil rights and obligations. Ang residents ay nagbabayad din ng buwis upang ginagamit din ito sa ating edukasyon, kalusugan, seguridad at iba pang serbisyong napapakinabangan ng lahat. Ito rin ay tumutulong sa pamahalaan na mapanatili ang kaayusan at mapaunlad ang komunidad. Number 29 is vessel. Means a sale where the purchase buys the commodity of his own consumption irrespective of the quantity of the commodity sold. Ito ay uri ng sasakyan pandagat tulad ng barko, bangka o yate na ginagamit sa pagbiyahe sa tubig
o pang komersyal. Ito ay nagbabayad din ng buwis mula sa vessel ay ginagamit para sa pamamatini na pantalan, ilaw, seguridad sa dagat at iba pang maritime services. Number 30 is the wharfage, means a fee assessed against the cargo of a vessel engaged in foreign or domestic trade based on quantity, weight, or measure received and or discharged by vessel. Ito naman ay binabayaran ng buwis dahil ito ay ginagamit sa pangpantalan or wharf, tulad ng pagdaog, pagkakarga at pagbaba ng mga produktos o pasahero. Like halimbawa yung mga in-order natin overseas ay dito nilalagay yung mga in-order natin at para mapunta sa JNT. Section 132, Local Taxing Authority. The power to impose a tax fee or charge or to generate revenue under this code shall be exercised by the sanggunian of the local government unit concerned through an appropriate ordinance. Dahil sinisiguro nito ng pagpapato ng buwis, fee o charge ay ginagawa lamang sa pamamagitan ng sanggunian at may legal na ordinansa. Ibig sabihin, hindi basta-basta ang pagbubuwis at dumadaan ito sa tamang proseso para maging transparent at makatarungan. Section 133, Common Limitations on the Taxing Powers of Local Government Units. Number 32, income tax except when levied on banks and other financial institutions. Hindi pwedeng magpataw ng income tax ang local government units maliban na lang kung ang pinapatawan ay ang mga bangko at iba pang financial institutions. Mahalaga ito para maiwasan ng double taxation at malinaw ang paghahati ng kapangyarihan sa pagbubuwis ng national at local government. Number 33, Documentary Stamp Tax. Ito ay buwis na pinapataw sa mga legal na dokumento tulad ng kontrata, deeds at resibo. National government lamang ang may kapangyarihang magpataw nito kaya hindi ito maaaring singilin ng local government para maiwasan ang kalituhan at double taxation. Number 34, Taxes on estates, inheritance, gifts, legacies, and other acquisitions, mortis causa, except as otherwise provided herein. Hindi pwedeng magpataw ng buwis ang LGU sa estate, inheritance, gift, at mana dahil saklaw ito na national government. Mahalaga ito para malinaw ang limitasyon ng kapangyarihan at pagbubuwis at maiwasan ang doble o hindi patas na singil. Number 35, Customs, duties, and various fees related to vessels, including registration fees, tonnage dues, and customs charges are applicable, excluding wharfage on wharves maintained by the local government unit. Ang custom duties at ibang bayarin na may kinalaman sa mga vessel ay saklaw ng national government at hindi pwedeng singilin ng LGU. Exception lang ang wharfage dahil pwedeng maningil ang LGU kung sila ang nagmamantinin ng pantalan na ginagamit ng isang barko. Number 36, taxes, fees, and charges imposed on goods entering, leaving, or passing through local government jurisdiction can include wharfage, bridge tolls, and other forms of financial imposition. May kapangyarihan ang LGU na maningil ng wharfage, bridge tolls, at iba pang fees sa mga produkto na pumapasok, lumalabas o dumadaan sa kanilang lugar. Mahalaga ito dahil ginagamit ng mga bayarang ito para sa maintenance ng infrastruktura at iba pang serbisyong pampubliko na napapakinabangan ng lahat. For example na lang dito ay yung NLEX at freeway sa Manila. Number 37, taxes, fees, or charges on agricultural and aquatic products when sold by marginal farmers or fishermen. Hindi pwedeng magpataw ng buwis, fees, o charges ang LGU sa mga produktong agricultural at pangisdaan kapag direktang ibinebenta ng marginal farmers o fishermen. Mahalaga ito para protektahan ang kabuhayan nila at hindi nadagdagan pa ang pasanin ng mga maliliit na magsasaka at mangingisda. Number 38, taxes on business enterprises certified by the board investment as pioneer or non-pioneer for a period of 6 and 4 years respectively from the date of registration. Ang mga business enterprise na certify ng Board of Investment of BOI bilang pioneer o non-pioneer ay exempt muna sa local taxes sa loob ng 4 na taon.
mula sa petsa ng registration. Mahalaga ito dahil hinikayat nito ang pamumuhunan at paglikha ng trabaho sa pamamagitan at pagbibigay ng tax incentives at sa mga bagong negosyo. Number 39, excise taxes on articles enumerated under the National Internal Revenue Code as amended and taxes, fees, or charges on petroleum products. Ang excise percentage or value alisa sa National Internal Revenue Code at ang mga buwis o fees sa petroleum products ay saklaw ng national government at hindi pwedeng singilin ng LGU. Mahalaga ito para maiwasan ng double taxation ito at maliwanag paghahati ng kapangyarihan ito para maiwasan sa pagpagitan ng national at local government ng buwis sa pagitan ng national at local government. Number 41, taxes on the gross receipt of transaction, contractors, and persons engaged in the transportation of passengers of freight by car and common carriers by air, land, or water except as provided in this code. Mahalaga ito dahil nagbibigay ito ng karampatang kontribusyon ng transport sector sa lokal na pamahalaan para pundohan ang public services at infrastructure. Number 42, taxes on premium paid by way or reinsurance or retrocession. Ito ay mahalaga upang maiwasan ng double taxation at masiguro ang malinaw na regulation sa insurance at financial sectors. Number 43, taxes, fees, or charges for the registration of motor vehicle and for the issuance of all kinds of licenses or permits for the driving thereof except tricycles. Mahalaga ito para mapanatili ang standard at regulation sa lahat ng sasakyan at maiwasan ang double taxation. Number 44, taxes, fees, or charges on Philippine products actually exported except as otherwise provided herein. Mahalaga ito para hikayati ng export trade at maiwasan ng dagdag na pasaning sa mga exporters na makakaapekto sa kanilang kompetibidad sa international market. Number 45, taxes, fees, or charges on countryside and barangay business, enterprise, and cooperatives duly registered under RA number 6810 and Republic Act number 6938, otherwise known as Cooperative Codes of the Philippines respectively. Ito ay ang buwis o charge sa countryside at barangay business enterprise at sa mga cooperatives na rehistrado sa ilalim ng RA 68100 at RA 6938 ay may espesyal na mga protection at maaaring exempt o may limitadong pagbubuwis. Mahalaga ito para suportahan ang maliit na negosyo at cooperatives at tulungan silang lumago ng hindi nabibigatan ng buwis. Number 46, taxes, fees, or charges of any kind of national government, its agencies and instrumentalities, and local government units. Mahalaga ito para maiwasan ang double taxation at mapanatili ang malinaw na paghati ng pondo at responsibilidad sa pagitan ng national at government. Section 134, Scope of Taxing Powers. Except as otherwise provided in this code, the province may levy on the only the taxes, fees, and charges as provided in this article. Ang probinsya ay pwedeng magpato lamang ng mga buwis, fees, at charges na nakasat sa artikulong ito maliban kung may ibang provision sa code. Mahalaga ito para mapanatili ang limitasyon at kaayusan sa kapangyarihan ng probinsya sa pagbubuwis at maiwasan ang sobra o hindi makatarungang singil sa mamayanan. Section 135, Tax on Transfer of Real Ownership. So, for the last one, tax on transfer of real property ownership ay buwis na pinapataw sa pagbebenta o paglilipat o anumang pagbabago sa pagmamayari ng real property tulad ng lupa at bahay. Ibig sabihin, sa tuwing may transfer of ownership, may porsyento na maalaga ng property na kailangan bayaran bilang buwis sa gobyerno. Mahalaga ito para makalikom ng pondo ang pamahalaan at may sigurado na ang transaction sa real estate ay legal at nare-record sa tamang ahensya. Good day everyone, my name is Pinda A. Franzo, so I will discuss section 136 to 140 of the Local Government Code of 1991 which focus on various types of provincial taxes.
Let's start on Section 136, Tax on Printing and Publishing. This section allows provinces na magpataw ng tax sa mga businesses na engage in printing and publishing, including books, cards, posters, handbills, certificates, pamphlets, and so on. The tax rate can go up to 50% of 1% of the gross annual receipts or yung kita from the previous calendar year. So for the newly established businesses, the tax is based on 1/20 of 1% of their capital investment. So from the following year onward, the tax will be calculated based on the previous year's gross receipt. However, yung mga publications na approved as reference material by the DepEd ay exempted sa tax na ito. For example, if a printing businesses earned 500,000 in 1 year and the tax rate is 50% of 1% of gross receipts, so ang mangyayari is kukunin muna natin yung 1% nung 500,000. So let's say 500,000 times 0.01 is equal to 5,000. Then after that, kunin naman natin yung 50% nung 5,000. So 5,000 times 0.5 is equal to 2,500. So that's the total tax. Section 137, Franchise Tax. This section covers businesses that operate under a franchise. Same with Section 136, provinces may tax these businesses up to the same rate, 50% of 1% of gross annual receipt. Then for the newly started franchises are taxed on 1/20 of 1% of capital investment. Section 138, Tax on Sand, Gravel, and Other Quarry Resources. So this section deals with extraction of quarry resources like sand, gravel, and stones from public lands, rivers, lakes, seas, or other public waters. Ang province ay pwedeng magkolekta ng 10% of the fair market value per cubic meter. Then the permits are issued exclusively by the provincial governor. The tax revenues are shared as 30% sa province, another 30% sa city or municipality, and 40% naman sa barangay. For example, if the fair market value of sand is 500 pesos per cubic meter and the tax rate is 10%, the first thing to do is to compute the tax per cubic meter. So 500 times 10% or 500 times 0.10 is equal to 50 pesos per cubic meter. Then, i-distribute naman natin yung 50 pesos sa 30% para sa province, another 30% sa municipality, and 40% sa barangay. So, ang mangyayari is 50 times 0.30 is equal to 15 pesos. So, yun yung mapupunta sa province. Then, another 15 pesos naman sa municipality kasi same lang sila na 30% ang kukunin. Then, for the barangay is 40%. So, 50 times 0.40 is equals to 20. Section 139, Professional Tax. So, this section allows the province to levy an annual tax on professionals whose practice requires government certification or examination. The maximum tax is 300 pesos per year, pero yung mga professionals na employed by the government are exempted. So the tax must be paid on the province where the professionals practices or maintains their main office. Doon sila magbabayad. Employers must ensure that the tax is paid before employment and annually thereafter. Professionals must also indicate the official receipts number on official documents such as deeds, receipts, prescriptions, reports, and plans. For example, a licensed engineer practicing privately would pay 300 pesos annually, but if employed in the government, no tax is required. Section 140, Amusement Tax. This section allows the province to tax entertainment venues including theaters, cinemas, concert halls, circuses, and boxing studio. The tax is up to 30% of gross admission fees. Sa cinema, the tax is deducted before splitting gross receipts between operators and film distributors. Then the collected tax is shared equally, 50% for the province and 50% for the municipality where the amusement takes place. In case of fraud or non-payment, the Sangguniang Panlalawigan may impose penalties, surcharges, or interest. For example, if the cinema gross receipts for the month is 200,000 and amusement tax rate is 30%, then i-multiply natin yung 200,000 sa 30%. So magiging 200,000 times 0.30 is equal to 60,000. Then i-distribute naman natin yung 60,000 para sa 50% sa province and another 50% naman sa municipality. So ang mangyayari is 60,000 times 0.50 is equals to 30,000. Then for the municipality is another 30,000.